Sa kabila ng nalalapit na peace talk sa Oslo, Norway, isa na namang pag-atake mula sa rebeldeng grupo na NPA sa mga sundalo ng 68 Infantry Battalion sa Davao del Norte ang naitala. Samantala, nagpadala na rin ng sulat ng 10th Infantry Battalion upang maisama sa peace talks ang issue ng mutilation ng mga NPA sa ating sundalo. May ulat si Eunice Samonte. Ilang minuto matapos ang aming pakikipag-usap sa mga dato ng Sitio Tibukag, Talaingod, Davao del Norte, nagkaroon naman ng 5 minutong palitan ng bala sa pagitan ng rebeldeng grupo ng NPA at ng militar. 10 miyembro ng NPA mula sa hilagang silangang bahagi ng bundok ang umatake sa 68 Infantry Battalion sa pangunguna ni 2nd Lieutenant Ursel, Filipinas. Wala naman na iulat na nasaktan sa panig ng militar at inaalam pa ang sa kabilang grupo. Samantala, tiniyak naman ng militar na patuloy ang kanilang bayanihan efforts upang matulungan ang mga mamamayan ng Talaingod na hindi mapasapi sa rebeldeng grupo ng NPA. Pag na-identify yon, pag na-address natin yung issue dun sa isang area, so natutulungan natin na maliwanagan yung tao, sila, yung community, eventually yung structure, na kung meron mas structure na nagawa sila doon, na nabuo, na nawawala. Kasi hindi na siya makapag-function kasi yung members niya ay hinaliwanagan na. Samantala, nagpadala na rin na ang 10th IB ng sulat sa General Headquarters upang maihabol sa nalalapit na peace talks ang issue ng mutilation ng mga NPA sa sundalo ng militar. Patatandaan noong August 4 at 5 ay 4 na sundalo ang namatay sa Compostela Valley matapos ang close encounter sa pagitan ng NPA na ikinagalit ng Pangulo dahil sa paggamit nila ng landmines. Lumabas din sa autopsy report na pinahirapan ng mga NPA ang sundalo bago nila ito pinatay. Umaasa naman ng militar na magiging positibo ang resulta ng magaganap na peace talk sa pagitan ng gobyerno at leaders ng makakaliwang grupo sa August 22. Para sa PTV News, Eunice Samonte, Davao City. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.